Magandang gabi Pilipinas. Unang buwan pa lamang ng taong 2014, marami-raming isyu na kaagad ang mainit na pinag-uusapan ng sambayan ng Pilipino. Isa na rito ang power crisis. Nitong nakaraang Disyembre, inaprubahan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang inihaing pagtaas ng singil ng Manila Electric Company o Meralco. Pagtaas na sinasabing hahatiin at papasanin ng mga consumer sa loob ng 3 buwan. Ako po, si Cathy San Gabriel. Ilang linggo matapos aprubahan ng ERC ang dagdag singil sa kuryente, nagpalabas naman ng temporary restraining order ang Korte Suprema. Ito po ay upang bigyang daan ang ilang mga petisyon ukol sa legalidad ng nasabing power rate hike. Paano nga ba ito makakaapekto sa pamumuhay ng isang simpleng pamilyang Pilipino? Posible nga bang magkaroon ng rotational brownout sakaling hindi ito maipatupad? Ako po si Kirby Cristobal. Yan at marami pang iba ating pag-usapan gabi. Ako po si Attorney Mark Castrodes. Samahan po ninyo kami sa 1.5 oras ng pagtalakay sa mainit na isyong ito. Dito lamang sa Power Crisis, a PTV Special Forum. December 9, 2013 nang aprubahan ng Energy Regulatory Commission ang hiling ng Manila Electric Company o Meralco na itaas ang singil sa kuryente. Ito ay bilang tugon sa patuloy na tumataas na generation charge mula sa mga power suppliers. Magkakaroon ng karagdagang 4 pesos and 15 centavos per kilowatt hour ang singil sa kuryente na unti-unti namang idadagdag sa bill ng kuryente sa loob ng 3 buwan. Subalit pansamantala itong natigil matapos maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema noong December 23, ayon na rin sa petisyon ng ilang mambabatas. Dahil dito ay kasalukuyan pa rin nakabinbin ang pagtataas ng singil sa kuryente. Nananatili sa 5 pesos and 67 centavos ang generation charge para sa buwang ito. Ngunit ayon sa Meralco ay umaabot na ang generation charge sa 10 pesos and 23 centavos. Dahil dito, nagbanta ang Meralco sa posibilidad ng rotating brownouts at kakulangan sa supply ng kuryente kung hindi pa agarang mareresolba ang usaping ito. Ano nga ba ang mga dapat pangambahan at asahan ng mga Pilipino? Legal nga ba ang ginagawang pag-aproba sa price hike na ito? Muli, sama-sama nating himayin at talakayin ang mainit na issue dito sa Power Crisis, a PTV Special Forum. Muli isang magandang gabi Pilipinas. Mark, napakalaking issue nitong power crisis. Meron nga bang krisis tayong kinakaharap? At kasalukuyan pong lagay ng nakaambang pagtataas ng singil sa kuryente. Ano nga ba ang ating kakaharapin? At syempre yung temporary restraining order, sinasabi ng Meralco na matapos ma-lift itong TRO at o kaya ay makapagdesisyon na ang Supreme Court, ay titingnan natin kung ano nga ba ang ating kakaharapin sa electric bills. Kakabukas nga lang ng taon, Cathy, pero sunod-sunod na yung pagtaas din. Parang pagbungad natin ng 2014, nariyan na agad itong issue sa kuryente. Pero kung tutusin, Cathy, hindi lang ito ngayon. Matagal na itong nag-threaten sa atin. At itong kuryente issue ay ramdam ng maliliit na mamamayan na merong 1 metro, pati na rin yung pinakamalalaking mga kumpanya. Kaya importante sa ating lahat. Marami po ang kumo-question nga sa legalidad ng pagtataas ng singil sa kuryente. Ano nga ba yung kanilang basihan para sa pag-question na ito? May solusyon pa ba ito? Ano ba talaga ang problema natin at bakit napakamahal ng kuryente sa Pilipinas? Oo, sinasabi na Meralco, yung mga power generators daw ang may problema. Ang sinasabi ng iba, illegal daw yung pagtataas ng pagpapataw nila ng hike. So, ano nga ba? At bakit hindi makapag-generate? Anong problema? Bakit wala tayong pwedeng idagdag sa supply ng kuryente? Kaya importanteng marami tayong mga paliwanag. Meron pa tayong darating na mga panauhin, Cathy, kaya hinahabaan natin yung ating diskusyon.
Mamaya po ay makakausap pa rin natin yung ilan sa mga stakeholders and hopefully darating yung taga Department of Energy para i-explain din kung ano yung maaaring mga alternatibo. Pero for now, pakilala ang ating guest mula sa Energy Regulatory Commission Executive Director Francis Saturnino Juan. Magandang gabi, Kathy at Attorney Mark. At makakasama din natin, Kathy, mula sa private sector. Sila po ay nagtutulak nitong teknolohiya ng solar power, itong harvesting or itong mga solar panels mula sa Sinag Solar, ang kanilang Executive Director, Ma'am Daisy Marquez. Good evening. Dito naman po sa kaliwang side, siya po ay inventor ng aircon jeep. Mamaya papapaliwanag natin kung ano yung pagkukunan ng Ang power daming nito. ina-invent itong mamang to at Oo. maraming advokasya din. Oo, siya rin po ay National President ng Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas, Ginoong Orlando Marquez. Magandang gabi po, ma'am. Magandang gabi po sa lahat ng tagapanood. At ang ating huli, for now, dahil meron nga tayong inaasapan darating, ay mula naman sa hanay ng mga estudyante para iparinig sa ating ang kanilang opinion sa usaping ito from the University of the Philippines, BJ Costales. Hello, good evening. So Mark, gaya nga ng nabanggit mo kanina, mahalagang alamin kung ano nga ba yung problema. Ito ba ay nanggagaling sa Meralco? Ito ba ay nanggagaling sa mga power producers? Pasagot po natin sa tagapagsalita o representante ng Energy Regulatory Commission, si Attorney Juan. Magandang gabi, no? Lilinawin ko na yung naging aksyon ng ERC noong Disyembre ay hindi doon sa pagpayag sa pagtataas ng singil ng Meralco. Ang ginawang aksyon ng ERC ay pagpayag doon sa mungkahi ng Meralco na utay-utayin ang paniningil niya ng kanyang generation charge dahil may kalakihan ito kung ikukumpara doon sa kanyang generation charge noong naunang buwan. Ipaliwanag natin na yung singil natin maraming bahagi ito. Kung titignan natin yung ating mga power bills, mayroon ditong nakikita nating generation charge, mayroong transmission, mayroong distribution at iba pang mga singil. Ang lahat ng ito, kung susumahin, ito na yung tinatawag na retail rates. Ang lahat ng mga bahaging ito ay subject sa regulasyon ng ERC. Kaya pagdating sa pagtatakda ng singil ng distribution, ang mga utilities tulad ng Meralco, sila ay naghahain ng petisyon sa ERC, nagkakaroon ng pagdinig at pagdedesisyon. Mayroong mga singil dito sa ating bill na malikot tulad ng generation. Kasi nga, itong generation, nakabatay naman ito doon sa gastos ng distribution utility, doon sa kuryenteng binili niya sa mga power suppliers, sa mga generation companies. At ito namang gastos na ito ay ang kanyang ipinapasa sa kanyang mga customers sa pamamagitan ng generation charge. Maganda sir at hinimay niyo po yung buong nagpo-provide kung paano nakakarating, Kathy, sa ating mga pamamahay. Yung generation, yung transmission, yung distribution. Pero marami tayong naririnig. Meron kang monopolya dito sa isang banda, sa distribution. Meron kang pag-privatize dahil nagkalugi-lugi daw yung ating mga transmission. At meron kang kakulangan doon sa generation. Tapos sinasabi ng Meralco, may collusion daw May collusion yung mga daw, providers. oo. Kaya para sa aming mga simpleng mamamayan, Mama Daisy, pakipaliwanag nga po, nasaan po ba talaga ang problema? Bakit nga ba napakamahal? Nandun ba sa distribution? Nandun sa transmission? O sa generation? I think yung nangyari nung last year, talagang tumaas yung generation charge. Kasi nga, ang nangyayari kasi, kunyari, yung supply ng kuryente nanggagaling sa mga nagpo-produce. So, during that time, di ba, dahil sa Yolanda, nasira yung sa Leyte. So at the same time, yung Malampaya naman nag-stop ng what do you call this? Inayos. Inayos. Okay. So nagkulang talaga. Kulang yung pumapasok na kuryente. So anong nangyayari? So meron tayo yung tinatawag na WESM, wherein magbibid kayo kung sino, kung kailangan mo ng kuryente, ikaw kailangan mo rin ng kuryente, ikaw kailangan mo ng kuryente. So parang magbibid kayo kung sino ang makakabili ng kuryente na available. So yung bidding process na yon, tumataas yung cost. So yung kung ano man yung nakuha mo na,
na binibigay sa'yo. Follow up Oo. lang po ako. Sino ang nagpapabid at sino ang nagbibid? WESM po yun, sinet up yun para magkaroon ng trading para sa mga nangangailangan ng kuryente doon sa times na nagkakaroon ng peak. So, ang nagbibid dyan, yung nangangailangan, sino yung nangangailangan ng kuryente? Yung ating mga distribution utilities. O kaya yung mga bumibili rin ng diretso na. Ayun. At marami nga ang talagang nagreklamo dito sa biglaan daw na pagtataas ng presyo ng at ilan dito yung ating mga stakeholders sa kabila. Si Ginoong Marquez, ano po ang posisyon ninyo at sa tingin nyo, ano yung dapat ginawa either ng Meralco, ng mga power producers o ng pamahalaan para medyo naman naprotektahan ng taong bayan? Maraming salamat, ma'am. Unang-una, tanungin lang namin sa ERC. Dahil ang sabi ng DOE, ang ginagamit ng electric power plant ay may galing sa Malampaya. Ito pong CNG. So ngayon, yung CNG na ginagamit, yung compressed natural gas ng electric power plant, yan po ay regulated. Na maliwanag pa sa sikat ng araw na yung presyo ng ating kuryente na ini-implement sa atin lahat ay deregulated. Yun po yung masakit para sa amin. Dahil nga, kami po ay naglunsad ng proyekto sa hanay ng transportasyon ng CNG LPG na jeep. So ngayon, hindi kami mabigyan ng supply na CNG dahil ang kinakatuwiran ng DOE ay ginagamit sa power supply. Pasagot na kaagad natin sa DOE. Na regulated yung CNG na power supply natin na pagpuproduce ng current. Kung meron ho kayo Mas paliwanag. makakasagot siguro dito yung DOE Oo. tungkol doon sa kanilang programa sa CNG. Pero yung natural gas na ginagamit ng ating mga planta ng kuryente, ito yung nanggagaling sa Malampaya. At ang nangyari yun nung Nobyembre hanggang ilang araw ng Disyembre, nagkaroon ng shutdown. At dahil nagkaroon ng shutdown ang Malampaya, yung mga plantang tumatakbo sa natural gas na nakadepende dito, sila'y kinailangang tumakbo sa mas mahal na panggatong. Kaya't yung mas mahal na ginastos nilang ito naman ang isiningil nila sa Meralco, kaya't nagtaas din ang kanyang generation cost. Attorney Juan, just a follow-up question. Ito pong pag-shutdown ng Malampaya plant, ito po ay scheduled maintenance shutdown. Did the government know ahead of time that this was going to happen? Yes, regular po na nakakaroon ng maintenance ang mga planta natin. Ang Malampaya, nagkakaroon din siya ng regular na maintenance. Alam po, na-schedule yan. Maraming beses na din po nga na-reschedule nang sa ganon ay hindi naman ito matapat sa alangang panahon. Subalit nitong finally na-schedule siya, ang nangyari naman ay mayroon pang mga ibang planta naman, yung mga hindi tumatakbo sa natural gas, na nagkaroon din ng aberya. Kaya't hindi rin sila nakatakbo sa ilang mga araw na sumabay doon sa shutdown, kaya yung presyuhan doon sa merkado, sa WESM, ay nagtaasan. Ito na nga ang naging dahilan kung bakit ang gastos ng Meralco ay tumaas at ito ngayon ang naging basihan sa kanyang kalkulasyon ng generation charge. Was there anything that the ERC or the DOE could have done para po bago sana nag-shutdown itong Malampaya ay meron ng available energy for the distributors? Bago pa nagkaroon ng shutdown, nagkaroon naman ng mga pagpupulong at mayroong mga na-identify na maaaring gawin nang sa ganon ay maibsan yung epekto ng Malampaya shutdown. Isa dito ay yung mungkahi ng Meralco na kumontrata doon sa available na generation plant, yung Thermamobile. Kaya siya pumasok sa kontrata. At itong kontrata kasi na pinapasok ng mga distribution utilities, pagbili ng kuryente, ito ay pina-approve sa ERC at dito tinitingnan ng ERC kung ano yung presyong dapat bayaran ni Meralco doon sa kanyang mga kakontratang power suppliers. Itong review na ito ang dumadaan doon sa mga pagdinig hanggang sa nagkakaroon ng pagdidesisyon ng ERC. Lilinawin ko yan, whether direct ba yan o WESM para tindihan natin kung anong issue talaga dyan sa pagbili. Gusto ko muna ibaling kay BJ. BJ,
ang ating problema sa power. Ngayon, Meralco, kaya Metro Manila, kaya talagang tutok ang buong bayan, kaya nagkakaroon ng special forum yung PTV at ibang stasyon. Pero yung problema sa Mindanao, ng kakulangan ng kuryente, yung kanilang rotational brownouts, hindi lamang sa Mindanao, pati na rin sa Visayas and some parts of Bicol region, ay matagal na. Sa ano ang inyong impresyon doon sa handling nitong isyong ito? Well, sa amin naman, I think it's very symptomatic talaga ng the very problem ng energy sa ating bansa. I think for one, literal na nananatili pa tayo sa natawag na dark ages, I feel. Kasi yung reliance natin, for example, for fossil fuels, natural gas, nandun pa rin tayo eh. Nalalamangan na tayo ng ibang bansa. Kaya ang mabuti, kausap ko si Mang Orel kanina tungkol sa renewable energy. I mean, coming from the students, I think, ang dating sa amin kasi, medyo forward-looking, mga kabataan ngayon. Gusto nilang makita ano ba meron na bagong teknolohiya. And apparently, maaari nating masolusyonan to kasi I think this will become a very recurring problem in the near future. Sabi po ng taga-ERC, magsischedule pa yan. In the near future, magsischedule ulit yan. And we experience the same crisis again and again and again. And for us students, I think this is the time for us to see kung meron ba tayong pwedeng gawin para magkaroon naman tayo ibang source of energy. Meron daw gustong idagdag si Mr. Marquez. Attorney, gusto lang natin idagdag na napakarami natin na alternative fuel dito sa Pilipinas. Kagaya ng biomethane gas na pumapatay sa atin sa ngayon. So bakit sa tagal ng panahon at napakatagal ng ginagamit ito sa ibang bansa, ang pinagtataka lang po namin, Attorney, bakit hindi magawa dito sa Pilipinas na itong biomethane gas na napakalaki ang source? Kung po pwede po, elaborate namin yan, explain namin, may PowerPoint presentation po kami na yung biomethane gas na ginagamit sa ibang bansa, ay sana magamit natin dito dahil ito yung pumapatay sa ngayon sa atin ngayon sa bansang Pilipinas. Oo, palawakin natin yan. Pagkakaalam ko, yung mga dumi ng mga poultry ay pwedeng maging power. At pagkakarinig ko rin, Kathy, meron ng ibang mga poultry operators na gumagawa niyan. Paling muna natin kay Kirby at sa ating mga estudyante. Maraming salamat sa inyo, Atty. Cathy. Siyempre, i-acknowledge mo natin yung ating mga bisitang estudyante dito sa studio. Sila ay galing sa Roosevelt College sa Cainta. Welcome sa PTV4. Unang magtatanong, Atty. Mark, si Jaline Apable. Jaline? Magandang gabi po. Tanong ko lang po kay Mr. sa ERC, ano po ba talaga yung role or mandato ninyo dito po sa electric power? Kami yung nagtatakda ng singil ng mga distribution companies tulad ng Meralco. Gaya nung nabanggit kanina, kasi yung mga distribution companies, sila ay mga monopolyo. Mayroon silang kanya-kanyang mga teritoryo. Dahil sila ay monopolyo, kung sila lang ang magdedesisyon sa kanilang singil, maaring taasan nila at maging mapang-abuso na. Kaya kinakailangan ng regulasyon. Pagdating doon sa ibang sektor, yung kaninang napag-usapan natin sa generation, ito yung nilayon ng batas na buksan sa kompetisyon. Kaya marami na tayong mga kumpanya ng kuryente, yung mga generation companies na pag-aari ng pribadong sektor, ang layon sila'y mag-compete among them para magpababaan o magpagandahan ng serbisyo. Kaya sila inilalabas doon sa regulasyon ng ERC kung mayroon na tayong ganap na implementasyon ng petition sa ating bansa. Attorney, may follow-up question lamang po ako. Sir, ano po ba yung mandato ng ERC kaugnay naman po doon sa pagprotekta po doon sa mga consumer po ng mga kuryente? Nagagawa ng ERC yung mandato niyang proteksyonan ang mga consumers ng kuryente kung sa pagtatakda ng singil ay masusunod niya yung pamantayang itinakda sa batas na yung mga singil ay reasonable lamang. Pagdating naman doon sa pagbawi ng mga distribution utilities noong kanilang mga gastos tulad ng gastos nila sa pinambili ng kuryente, kinakailangan na sundin ng ERC yung pamantayan naman na nasa batas din na payagan lamang ang recovery ng full na reasonable and prudent economic cost na in-incur nila. Alright, maraming salamat po sa inyo. Sunod naman na magtatanong si Shireen Kate Baisa mula pa rin sa Roosevelt College.
Magandang gabi po. Tanong ko lang po para po kay Miss Daisy. Sa mga ganito pong pagtataas po ng mga kuryente, ano po yung mga alternatibong paraan na maisasuggest nyo po? Una-una, nasa solar business kami, no? Nasa solar. So, sa ngayon, kasi ang solar, ang pag-produce mo ng solar generation mo, pesos per kilowatt hour. Ngayon, kung bibili ka sa Meralco, magkano na ngayon? 14 pesos and 81 centavos. So, solar, kung titignan natin, ay makakatulong sa atin kasi unang-una, mabilis siyang ma-build. Even on a large scale, utility scale, madali siyang ma-construct. 1 year, 6 months to 1 year, pwede na tayo mag-construct. Sa mga katulad nating may sa bahay, madali ring mag-install, madali rin tayong magkaroon at makapag-build ng sarili nating generation using solar. So, solar ang pinakamadali, hindi mo kailangan ng maintenance kasi wala naman siyang mechanical parts. At the same time, mura lang yung kanyang generation charge. At saka, kung titignan natin sa Pilipinas, 365 days meron tayong electricity. Hindi natin kailangan antayin. Alam natin pala, kinabukasan pagising natin, nandyan ang araw. So siguradong magkakaroon tayo ng electricity from the sun. Opo, ma'am. Yun pong kagaya ng, sabihin natin, pwede rin tayo sa hydro. Kaya lang po ang hydro, hindi lahat may access sa tubig. Tsaka yung sa wind naman, merong mga lugar sa Pilipinas na maganda. Merong mga lugar sa Pilipinas na hindi maganda yung hangin, hindi ho consistent. Pero yung sun, nandyan po siya paggising natin. Opo. Ma'am, speaking of solar power, ma'am, meron po mga nagkalat na mga solar panel po sa rector. Ma'am, gaano po ba yung standard po nito doon po sa ibinibigay naman po na talagang solar panel po na dapat pong mapagkatiwalaan ng sambayan ng Pilipino? Kasi ho, iba-iba rin yung paggawa pareho lang. Pero yun hong input sa paggawa, medyo ho merong mga hindi angkop sa standard. So yun ho yung mababa yung efficiency niya. Kaya kung maaari po, careful lang po tayo sa pagpili ng ating supplier o kung sino man yung gumagawa kasi hindi ho pare-pareho ang paggawa. Solar, dahil meron ngang mga hindi ganong kagandang mag-produce at merong maganda naman. Siyempre, kung kagaya lang din po yan ng mangga, kung gusto mo ng matamis, magbabayad ka ng mahal. Kati, ganon. Sa ibang bansa, para steady yung supply ng bawat pamilya, binabalik nila sa grid yung utility provider or yung distribution ang sumasalo nung lahat na generate. Hindi kanya-kanyang produce, hindi kanya-kanyang gamit na nagdidepende nga doon sa kakayahan ng iyong teknolohiya. Itanong natin sa ERC, bakit hindi pwedeng gawin with Meralco yung ganong sistema, sir? Pwede nang gawin yan. Dahil noong nakaraang taon, sa kalagitnaan ng nakaraang taon, pinalabas ng ERC yung net metering rules niya. Itong net metering rules, ito isang insentibo na inilagay sa Renewable Energy Act na kung saan ang isang end user tulad ng may bahay, sila'y maaaring mag-install ng renewable energy system sa kanilang bahay or within their premises at kung ano ang kanilang mapuproduce na kuryente, una syempre ay gagamitin nila ito. At kung may sobra, ang sobrang ito ay mapapapunta doon sa distribution utility nila. Kumbaga, para silang nagbenta doon sa distribution utility nila. Ngayon, susumahin na lang, magkakaroon ng kwentahan kung mas marami yung naibentang kuryente mula sa bahay doon sa papunta sa distribution utility. Ito kasi may metrohin. Quick follow-up lang, sir. Yung ibibenta na galing sa renewable, mas mahal po ba ang presyuhan nun kumpara sa mga traditional sources o pareho lang? Ang pricing methodology na aprobado sa net metering rules ay kung ano yung average generation price ng utility mo, yun ang magiging presyo ng per kilowatt hour na maibenta mo o yung sumobrang kuryenteng na-produce mo na napapunta doon sa distribution utility. Kaya kung 567 ang generation charge ng utility, parang nagbenta ka sa kanila sa halagang 567. Pero kung ang kuryente namang na-produce mo ay ginamit mo, ang iyong avoided cost
ay hindi lang yung 567 ng generation charge dahil ang binabayad natin per kilowatt hour, gaya nung pinag-usapan natin kanina, mayroon pa yung iba't ibang singil, distribution, transmission, generation charge, taxes, maabot nga ng 14. So ang natipid mo ay 14. Kung ang iyong cost sa pag-put up ng solar facility mo ay nasa 7 or 8 per kilowatt hour, so nakaganansya ka, Panalo na. kumita ka Oo. doon sa iyong Pero ginawang sa- investment. Pero sa Okay. tingin ko, dapat mas mahal yung pase. Meron daw idadagdag si Miss Daisy, Oo, pero oo, oo. kailangan muna tayong mag-gap. Mamaya pag-uusapan natin kung marami palang mga energy sources, bakit meron, That's right. apparently, may kakulangan pa rin sa kuryente. Kaya tatalakayin po natin yan at iba pang issue kinakaharap natin pagdating sa kuryente sa pagbabalik ng PTV Special 4.